Dalawa ang pangunahing kabuhayan ng mga ilobwagan: paghahabi at pagsasaka. Kung natuloy ang pagpapagawa ng Chico River Dam noong dekada 70, maaring wala na ang tanimang ito ngayon at ang mga tanimang katabi ng ilog. Dati inalok ang mga residente ng Mabilong na bibilhin na lang ng gobyerno ang kanilang lupa para sa proyektong dam. Hindi sila pumayag. Meron ba kayong naiisip na magiging epekto nito? Sa tingin nyo, may epekto kaya ito? Ya kami naapektuhan di jalan kay Achari si Chong di Chagkatayon Patayaw. Ang epekto is masisira yung mga fields. Kasi yung fields ng karamihan, yung fields ng Mabilong near the Chico River. So, kung dadaanan nila ng tubig, bakit hindi sila nagre-relocate? Dahil minana daw nila yun sa kanila, sa mga ninuno, and they don't like to go away with it. Nakasama ko ang tatlo sa pinakamatatandang weavers ng Lubwagan. Ang tradisyon nila ay nakaugat sa lupa. Bakit kayo gumagawa nito? Kapuhi may punne kalanta iki kalon. So ka malaga-laga akte ng ilaki kalok. Kasi bus. Teleponnya kedua, dapun anakku. I weave so I can survive. I want to teach the children so that this is do my design. We have to learn this. My name is always come out with them. Even I am die, my name is still there. Can you explain, pwede yung ipaliwanag itong hawak nyo? Ano yung design na yan? Between. Ito one. Between. Okay. Starlight. I see. Okay. Mantala nakala siya go to ya chok tang mailaw go makwak go to ya chun isang bituon. The stars. Design ko go. The stars are inspiring to us. That's why we weave them into our weavings. And then the bituon is all for our pangats. You know, our pangats are our leaders. The star and the pangat are somewhat similar. We look up to them, and then the silang bituon is only worn by pangats. The leaders. If we are going to compare it today, is the people who have achievements. Bihira na sa mga kabataan ng Lubwagan ang makapagsasabi ng kahulugan ng mga disenyo. Karamihan ngayon ay nakatutok sa maaaring kitain ng paghahabi. Dahil kaunti ang turista sa Lubwagan, itinitinda mga laga o mga hinabi nila sa Tabuk, ang kabisera ng Kalinga. Maliit na negosyo ito sa Mabilong ni Irene Gayamos. Paano ka nagbebenta? Yung Facebook, ina-upload ko sa Facebook. Tapos maraming nag-order. Pero dito sa shop mo, dito sa Lubwagan, marami bang pumupunta? Konti lang. Noong sinuunang panahon, baliktad naman ang pangyayari. Ang Lubwagan ang sentro ng kalakalan ng Cordillera at dinarayo ng mga ngalakal na galing pang malayo. Halos lahat ng bahay na binisita namin sa Barangay Mabilong may mga porselanang plato mula pa sa China at binili sa traders kapalit ng habi. Malaki ang koleksyon sa bahay ng ina ni Veronica na si Galin Buliwan. Ano yung pinang-barter nyo? Parang
Ito kasi, mga platong ito, hindi gawa rito to. Yes, sir. Galing to sa barter, hindi to binili ng pera. Yes, sir. Most of this place comes from barter system. Okay, paano bang nakikipag-barter pag ito yung ginagamit? Tsaka ito yung motive. Hindi ako ngayon na ako dito. Good, Hindi eh? na ako katilaos mo. Bukod pa dito sa plato, meron ba silang ibang nakukuha? Alahas. Alahas. The extensive there. Beads. Okay. Ang iba pang gamit. Halimbawa, makakuha ka ba ng radyo o relo kapalit nito? O, They are not too much interested with the relo or they're not. And they're not too much interested with those things. But they are selling this for actually for food. But they cannot sell it for money. They are exchanging this product to some plates. so, plates talaga ang gusto nila, ang hilig nila. Ang pamilya Bauer ay matagal na nagsasaliksik ng mga tradisyon ng kanilang tribo. Ngunit hindi nila akalain na meron silang matutuklasan tungkol sa kanilang pamilya. So I thought of coming to the research of going back or tracing back the different designs that we have in the building. So when I went around the community, I cannot see those designs which I have seen when I was a kid. Nagpatulong si Dr. Cyrilla Bauer sa kanyang mga kapatid maghanap ng mga antigong disenyo na hindi na ginagawa ng mga weavers ngayon. Natagpuan ng isang kapatid ang habing ito sa bayan ng Pasil. So my sister was interested because she saw immediately that this is the very old kain. So and my sister said, where did you get this? And that relative of ours in Pasil said, my grandmother said she bought it from somebody in Lubuagan whose name is Tanglay. And my sister said, Tanglay, that's my great-grandmother. Mahigit isang siglo na ang habing ito. Likha pa ng lola ng lolo nila. Tila mahiwagang lumitaw sa kabilang bayan kung saan ginagamit pa ng isang malayo nilang kamag-anak. Ibinigay sa pamilya Bauer. At matapos na mahigit 100 taon, umuwi ito sa Mabilong. Maayos pa ang kondisyon at matingkad pa ang mga detalyeng naglalarawan ng mundo ng kanilang ninuno na sa katunayan, mundo pa rin nila. There is the green thing that is the cover of the mountain. Then you have here we call it tapya. The concept of a flower has been newly introduced. And then here the yellow part is the harvest grains. That's rice. It's rice. Nakapagtataka kung paano nagkaroon ng mother of pearl na kapis. Gayong nasa bundok sila. It's not by barter. That is the oral thing that has come as a storyline. It has been a part of their souvenir, something that is luxurious for them to bring to the mountains. From the lowlands? From the lowlands. From the sea, of course. Isang pamanang pinahahalagahan ng buong angkan. Ito'y nagbubuklod ng mga kasulukuyang Bauer sa mga nakaraang henerasyon. Tulad din ng mga gubat, mga ilog, mga palayan. Ang kultura, lahat yan ay pamanang nagbibigkis sa komunidad. Kasama yan sa mga ibinahagi sa amin dito. Ang pag-uugnay nila sa kapaligiran at sa kanilang mga ninuno ang nagpapatibay sa kanilang samahan. Hindi mahihiwalay ang lupa at kultura sa buhay. Sa huling araw ko sa Lubuagan, may ipinakita pa sa akin si Manong Sapi na nag-iisa na lang daw sa kanilang komunidad.
Ang nakamamanghang tanawin para sa mga dayo ay nilikha ng dugo, pawis at luha ng hindi na mabilang henerasyong Kalinga. At hanggang ngayon, tuloy pa rin ang paggawa nito. Sa ibabaw ng isang palayan, ang nag-iisa na lang sinaunang bahay sa Mabilong. So lupa niyo rin to? Binili ito ni Ginoong Bauer mula sa kamag-anak at nilagay niya rito bilang paalala sa mga kababayan kung paano nabuhay ang kanilang mga ninuno. Oh, ang dapat niya, gumutong ka daw. Mali kayo. Lumlaks ako. Yeah, katok. Dahil po, yun dyan Kalinga. Tanggal muna ako ng... Kapo, amin talan, gumutong ka daw. Oh, lumlaks ako. Wiyo. Lumlaks ako. Wiyo, huwag mga hindi. Ano pong ibig sabihin nun? Please, come in. Okay. Everything of ourselves welcome you. So, Nice. Lahat ng kasangkapan sa loob ay mga gamit sa panahon lang ng mga magulang ni Manong Sapi. this is the last typical house of Kalinga, particularly for Lubuagan. There are some differences with Tinglayan and Tanudan. The differences is only on the floor. Ours for Lubuagan in this typical house is with bamboo. Yes, since this is a bed, there is no such thing as pillow. This is our automatic pillow. Those that are hanging here are all animals that are butchered in this farm. So whenever we butcher, we put the bones. We believe that when we put their bones, they were the people who are the animals who have ultimately offered a sacrifice. These are musical instruments. These are our musical instruments. Oh, Okay. native instruments? Yes. How do you use it? So this is the rhythmic pattern that every player in a set has to play. But they are Sa labas naman, para hindi na laging tinatagpian ng kogon na bubong, pinalitan na ni Sapi ng yero ito. Okay, I want to ask you, what can others learn from Kalinga culture and your own experience with it? Why should, what is the very reason why I am passionate for our culture, for these traditional practices? It is because I see the respect for humanity inside. The very strong value that I have felt even when I was a kid is the deep concern for everybody in the community. Because even until now, even if we go anywhere, the value is still there. Umakyat kami sa Lubuagan dahil nais namin makita ang nabalitaan naming mga dakilang mga habi. Sa pamamagitan nila, natuklasan namin na ang magagandang tradisyon ay pamana lang ng mga mabubuting ninuno na nagpamana rin sa kanila ng kabuhayang hindi nakakasira sa kalikasan. Nagpamana ng paggalang sa kapwa, ng ugaling matulungin. At ramdam namin na nagsusumikap sila ritong maging mabuting ninuno rin. Tayo rin ba? Mula sa Lubuagan, Kalinga, ako po si Howie Severino at ito ang Eyewitness.